Ang nakaraan. Nag-iwan si Ghislaine ng huling babala bago lumipad patungo sa direksyong tini-target niya. Lumipad naman si Erineth sa kabilang direksyon. At ang Fenris Mobile Force ay nagsimulang kumilos muli. Nang malayo na si Ghislaine sa iba, tinanong niya si Dark, wala na ba sila? Wala na ba sila? Oo, wala na sila. Sigurado ako. Mabuti. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ghislaine. Lagi niyang binabalaan ang mga tao na huwag magmalabis at mag-ingat ngunit siya mismo ay walang balak na gawin iyon. Ngayon, simulan na ba natin ang tunay na laban? Wala siyang intensyong pigilan lang ang paglawak at labanan ng mga mumurahing kalaban. Balak niyang mabilis na makarating sa sentro at hanapin si Julian muna. Pagpapatuloy. Siyempre, habang kumikilos ako, nagpaplano akong ubusin ang anumang balwarte na inukupa ng Salvation Church gaya nito. Nagtanong si Dark na may hindi masiyadong itsura. Talaga bang gagawin mo iyon? Talaga, oh, tama iyon. Maghintay lang hanggang sa magtipon-tipon ang lahat at kung ano-ano pa. Hindi man lang natin alam kung ano ang binabalak ni Julian. Hindi, paano mo siya mahahanap? Eksperto ako sa pagtugis, sorpresang pag-atake, at paglipol. Anong kinalaman yan sa kahit ano? At ano ang gagawin mo kapag nahanap mo siya? Gusto mong labanan si Julian ng mag-isa. May kumpol ng ibang mga tauhan sa paligid niya. Hindi niya talaga gusto ang buhay grupo. Gusto niyang mapag-isa. Iba ito kaysa noong 1,000 taon na ang nakalipas. Hindi talaga tayo nagkakaintindihan. Aalamin ko lang kung nasaan si Julian. Kung mag-isa siya, mabilis ko siyang hahamunin. Hindi. Kung ganoon, mabilis akong tatakas. Umiling si Dark. Naintindihan niya ang ibig nitong sabihin, pero hindi niya maunawaan kung bakit ito magsasagawa ng ganoon kalaking panganib. Kung ibang kaaway lang ito, hindi sana siya mag-aalala. Sa ngayon, masasabing si Ghislaine ang pinakamalakas sa kontinente. Ngunit nakita na ni Dark si Julian bilang katapat nito. Isa siyang halimaw, na kayang humarap sa ilang dragon ng mag-isa. Kahit para kay Ghislaine, hindi magiging madali ang pagtakas. Paano kung may iba pang malalakas na kalaban, kabilang si Gat Ores? Baka ang lugar na ito ang maging libingan ni Ghislaine. Kung mangyayari iyon, tapos na ang sangkatauhan. Nagsalita si Ghislaine nang may seryosong ekspresyon kay Dark, na noon ay nag-aalala. Hindi natin alam kung ano ang ginagawa ng Salvation Church ngayon, o kung ano ang eksaktong lakas nila. Kailangan nating malaman iyon. Doon lang tayo makakabuo ng tamang estratehiya. Ang pinakamalaking alalahanin ni Ghislaine ay ang kawalan ng kakayahang mabasa ang isip ni Julian. Ang Salvation Church, sa partikular, ay nagtataglay ng iba't ibang mapanlikhang paraan na hindi abot ng mga tao. Mahirap man lang hulaan kung ano ang maaari nilang gawin. Iyon ay isang malaking panganib sa digmaan. Determinado si Ghislaine na malaman ito, anuman ang mangyari. Natutokso rin siyang subukan si Julian kung sakaling mag-isa lang ito. Nagtanong muli si Dark. Hindi, pero hindi ba dapat ako ang gumawa ng seryosong pagmamanman, reconnaissance? Hindi iyon sapat. Sikat ka na ngayon. Kilalang kilala ka na ni Julian. Mahuhuli at mapapatay ka agad. Hindi mo ba nakitang wala man lang kahit isang hayop o insekto sa paligid dito? Pinapatay niya lang ang anumang gumagalaw. Ang kakayahan ni Dark sa pagmamanman ay nagdulot sa Salvation Church ng hindi mabilang na pagkatalo sa bawat digmaan. Ngayon, kilala na ng lahat si Dark. Siyempre, kapaki-pakinabang pa rin siya sa pagmamanman, ngunit ang pagpasok ng malalim sa teritoryo ng kaaway ay imposible. Mahirap din na matukoy ang eksaktong intensyon ni Julian. Huwag kang mag-alala, hindi ako gagawa ng anumang mapanganib. Napangiti si Dark. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking laging gumagawa ng pinakamapanganib na bagay sa mundo ay magsasabi ng ganoong mga salita. Marahil alam nito iyon. Kaya niloko nito ang lahat at kumilos ng mag-isa. Habang tumataas ang antas, tila lumabas ang tapang mula sa sikmura. Hindi, ang buong katawan ko ay naging atay na, isang ekspresyon para sa sobrang tapang. Si Gansel ito, si Gansel. Halika na, wala na tayong oras, kaya kumilos na tayo ng mabilis. Bahala na tayo sa iba habang naglalakbay. Lumipad si Ghislaine patungo sa sentro ng kaharian ng Talbasma. Siyempre, hindi lang siya basta dumiretso. Ang paghahanda para sa emergency at paggawa ng ruta para sa pagtakas ay fundamental sa estratehiya.
Sa daan, nakakita siya ng isa pang guhong kuta. Puno ito ng mga cracker at mga pari ng Salvation Church. Ang kanilang paningin ay hindi maaaring maging mas mahusay kaysa kay Ghislaine, na umabot na sa ikasyam na bilog, 9th circle. Si Ghislaine ay pumaimbulog ng mataas sa langit sa isang iglap. Gaya ng inaasahan, ang sentro ay puno rin ng mga bangkay, kasama ang altar. Bumulong si Ghislaine sa nakitang tanawin. Bueno, kung ganoon, subukan nating magpabagsak ng ilang banal na parusa. Si Ghislaine, na nababalot ng apoy, ay bumulusok patungo sa kuta. Mukha siyang isang maliit na bulalakaw na nahulog. Sa oras na natuklasan ng mga pari si Ghislaine, huli na ang lahat. Isang napakalakas na pagsabog ang umalingaw, na tuluyang nagpaguho sa gitna ng kuta. Libu-libong mga nilalang ng Bitik Rift Dwellers at ilang mga pari ang tinangay ng walang pagkakataong sumigaw. Ang mga bangkay at mga altar ay naging aburin na nagkalat ng walang bakas. Ang isa sa mga mataas na pari ay bumulong ng may nalilitong ekspresyon, ano? Isang bulalakaw, bakit biglang naging maaliwalas ang langit? Ang langit ay puno ng kadiliman, ngunit para sa kanila, ito ay isang maaliwalas na langit. Ang bulalakaw na biglang bumagsak ng walang babala ay tiyak na nakakalito. Isang pari ang nagmamadaling pumunta sa pinangyarihan at nakita si Ghislaine na dahan-daang bumabangon mula sa apoy at usok. Ikaw, ano ka? Ako, sabi ni Ghislaine, paos ang kanyang boses. Dakilang duke ng Rotanya, Panginoon ng Fenris, tagapamahala ng Hilaga, hindi matatalong monarko, commander ng hukbo ng Hilaga, hari ng pagkain ng Hilaga, santo ng kabisera, henyo ng kidlat sa pakikidigma, hunter ng mga salamangkero, tagapagligtas ng kontinente, tagapagpatupad ng Salvation Church, tagapagtanggol ng simbahan, commander ng mga kabalyero ng Fenris, Dragon Slayer, mananakop ng 7 teritoryo, unang espada ng kaharian ng Rotanya, tagapagmana ng kaharian, tagapamagitan ng tore ng Salamanca, pinakamahusay na kawal ng hukbong kaharian, at hari ng mga mersenaryo. Panipi tuldok panipi, Giselle Ferdiam, at ang Archmage din ng ikasyam na bilog. Panipi tuldok panipi, isang sandali ng katahimikan ang lumipas. At pagkatapos ay nagpakawala ang pari ng isang matinis na sigaw. Duke ng Fenris. Oo, kung naiintindihan mo, mamatay ka na ngayon. Si Grandir, na lumitaw sa harap niya, ay pinugutan ng pari. Hindi man lang nakapagreklamo ang pari at gamulong ang kanyang ulo. Ang taong ito ay hindi isang superhuman. Lumingon si Ghislaine. Isang pari ang nakitang tumatakbo sa napakabilis na bilis. Ilang mga pari ang desperadong humahabol sa kanya. Sa paghusga sa kanyang bilis, ang nangunguna ay malinaw na isang superhuman. Sa katotohanang hindi makasabay ang ibang mga pari, tiyak na siya lang ang tanging superhuman dito. Sa sandaling iyon, lahat ng mga crackling sa lugar ay sumugod kay Ghislaine. Inihampas ni Ghislaine ang kanyang espada, at isang pulang kislap ang sumabog. Sa isang iglap na iyon, daan-daang mga crackling ang nagpira-piraso sa hangin, at naging alabok. Ngunit marami pa rin sila. Ang pari ay tumatakbo pa rin. Umungal at sumabog ang lupa. Napakalaking mga haligi ng apoy ang sumiklab kahit saan, at ang kidlat ay tumama sa langit ng sunod-sunod. Sa bawat pagsabog ng mahika, daan-daan, libu-libong mga crackling ang tinangay, hindi mapanatili ang kanilang anyo. Bago pa man sila makalapit kay Ghislaine, ang mismong pag-iral nila ay nabura na. Tila isang Diyos ang bumaba upang magbigay ng hatol. Ngunit kahit ito ay hindi pa ang buong lakas ni Ghislaine. Inihagis niya ang kanyang sarili sa tumatakas na pari, hindi na binibigyang pansin ang mga bitik. May kailangan siyang huliin at itanong. Ang mga bitik ay maaaring pabayaan na muna. Salamat sa mahikang ibinato ni Ghislaine, ang langit at lupa ay patuloy na umawalas sa mga bitik. Sa ganitong bilis, hindi magtatagal at ang lahat ng bitik dito ay malilipol. Isinara ni Ghislaine ang distansya ng may bilis na hindi kapanipaniwala sa mga pari. Habang nagpapatuloy siya, ang mga paring nakakaabot sa kanya ay lahat pinupugutan ng ulo. Ang paring nasa unahan ay lumingon, takot na takot. Nakahabol na si Ghislaine, iniuunat ang kanyang kamay ng may malupit na ngiti. Crash! Ang pari, na tumakbo ng napakabilis at nahuli sa leeg, ay nagpakawala ng sigaw ng sakit. Ibinalibag siya ni Ghislaine sa lupa. Cough!
Nabali ang leeg ng pari at samuka ng dugo. Ngunit ang isang mataas na ranggong pari ng Salvation Church ay hindi mamamatay ng ganito lang. Nakatingin sa pari, na ang katawan ay kusa ng naghihilom, nagtanong si Ghislaine, kung sasagutin mo lang ang mga tanong ko mula ngayon, hahayaan kitang mamatay ng payapa. Paano ka nakarating dito? Hindi maintindihan ng pari kung ano ang nangyari. Ang duke ng Fenris ay lumitaw ng napakabigla. Inakala niyang lilito ito balang araw, pero hindi ganito kaga. Nagulat man ang pari o hindi, inuna ni Ghislaine ang sarili niyang mga tanong. Ano ang altar na iyon? Ano ang ginagawa niyo? Hindi ko alam, nakatuon lang ako sa gawaing ipinag-utos ng hari, masasaktan ito ng kaunti. Tiisin mo. Ang mana ni Ghislaine ay damaloy sa bawat bahagi ng katawan ng pari. Ang enerhiya ng pari ay kumisay at lumaban, ngunit si Ghislaine ay simpleng itinulak ito gamit ang puwersa. Si Ghislaine ay isang dalubhasa sa pagpapahirap, torture. Hindi na siya gumagamit ng mga panlabas na kagamitan. Ginamit niya lang ang mana para puntiryahin ang pinakamasakit na mga ugat. At ito ay mas epektibo kaysa sa pagpapasok ng mga kagamitan sa kanyang katawan. Nangisay ang pari, lumuluhan ng dugo. Gayunpaman, ang enerhiyang tinataglay niya ang nagpapanatili sa kanya, na pumipigil sa kanya na mamatay. Si Ghislaine, isinasaalang-alang din ng enerhiyang iyon, ay naglabas ng sapat na lakas lamang upang hindi ito mamatay, kaya walang choice ang pari kundi maramdaman ang pinakamasamang sakit. Hindi nagtagal, sumigaw ang pari, na tila nagmamakaawa para sa tulong. Hindi ko alam. Talagang hindi ko alam. Kak, iyak, patayin mo na ako. Ayos lang, hindi mo kailangang manatiling walang alam. Pero hindi ka makakamamatay, at magdurusa ka sa sakit na ito magpakailanman. Nagtatanim ako ng mana sa katawan mo ngayon. Iyon lang ang sinabi ni Ghislaine at nagpatuloy sa pagbuhos ng mana sa kanya. Kung kinakailangan, balak niyang pati ang tunay na kaluluwa ng kanyang kalaban ay Yanijin. Hindi makagalaw ang pari, hindi makamete, at patuloy na sumisigaw. Ngunit ang malaimpyernong sakit ay tuluyang bumasag sa kanyang espiritu. Ako, talaga namang hindi ko alam. Sinabi ko lang sa inyo na magtayo ng altar. Ano ang altar na ito? Ito ay para tipunin ang banal na enerhiya na nakakalat sa buong mundo. Narinig ko na ang isang altar ay makakatulong sa iyo na mas mabilis na makatipan ng enerhiya. Tipunin. Saan niyo ito tinitipon? Ang sentro ng kaharian ng Kalbasma, ang bitik na unang ginawa ng hari. Doon ko tinitipon ang enerhiya. Ano ang gagawin niyo doon? Hindi ko alam. Ang alam ko lang ay magagamit ko ang kapangyarihang iyon para lumikha ng isang banal na kaharian. Itinaas ni Ghislaine ang kanyang ulo. Ang kadilimang pumuno sa langit ay talagang nilikha ng mga enerhiyang natipon mula sa mga altar. Gaano man kalakas ang kalaban, hindi niya kayang takpan ang buong mundo ng kadiliman ng mag-isa. Ang mga enerhiyang natipon mula sa mga altar ay maaaring ituring na pamalit sa demonyong kaharian. Kung ganoon, nawala ang bitek, tama na isipin na ang mga altar ay sumisipsip pati na ang mga enerhiya mula sa bitek. Ngunit hindi yun sapat. Ang paggawa nito para lamang lumikha ng isang teritoryo ay masyadong hindi efficient. Sa paghusga sa kalagayan ng pari, tila wala na siyang alam na higit pa. Itaas ni Ghislaine ang kanyang kamay at bamulong, mahina ka. Ang isang tunay na superhuman ay makakatiis ng mas matagal. Bueno, isa lang akong regular na pari hanggang kamakailan lang, pero sa biyaya ng hari, oo, siguro nga. Kailangan nating palawakin ang ating mga puwersa. Alam niyang kayang gawing mas malakas ng kalaban ang mga pari. Ngunit hindi iyon magtatagal magpakailanman, kaya malamang na ginagamit niya ang enerhiyang naipon niya mula sa altar upang unti-unting dagdagan ang kanilang bilang. Slam! Inihampas ni Ghislaine ang kanyang kamay at dinurog ang ulo ng pari. Pagkatapos, nang walang pag-aalinlangan, nagtungo siya sa kanyang susunod na destinasyon. Julian, ikaw talaga, alam niyang tinitipon nito ang enerhiya ng mga demonyong nakakalat sa buong mundo. Pero hindi pa rin niya matukoy ang layunin ni Julian. Naramdaman niyang kailangan niyang pumunta at makita ito para sa kanyang sarili. Malalaman niya kapag nakita na niya ito. Nangyayari ba talaga ang kinatatakutan niya? Dahil alam niya ang laki ng bitik na kailangan para lumitaw ang isang mas mababang Diyos mula sa ibang mundo. Pinatay ng kulto ng kaligtasan ang mga tao sa bawat lugar na kanilang sinakop.
Gamit ang mga bangkay na kanilang pinagpatong-patong, nagtayo sila ng mga altar. Gaya ng hinuha ni Ghislaine Li, hindi nila ito ginawa para likhain ang orb ng buhay. Ginawa nila ito para pakanabangan ang demonyong enerhiya na lumalagos sa mundo. Sa puso ng kaharian ng Thalbasma nakatayo ang pinakaunang altar na itinayo ng kulto ng kaligtasan. Isang toring itinayo hindi mula sa mga panalangin ng mga buhay, kundi mula sa hinanakit ng mga patay. At sa pinakatuktok ng altar, isang apoy na mas madilim pa sa anumang kadiliman ang naglalayab. Oh, tumingala si Gathros sa tanawin, ang mga mata ay puno ng emosyon. Sa wakas nakatipon na ito ng kasing dami ng iniutos ng hari. Ang apoy ay isang kristal ng purong kadiliman, na nilikha ng matinding konsentrasyon ng demonyong enerhiya. Gamit ang kapangyarihan ng altar, tinipon nila ang demonyong enerhiya na nakakalat sa buong mundo at binuo ito sa isang anyo. Daan-daang buhay ang kinailangan para makumplito ang isang solong apoy. At hanggang ngayon, hindi mabilang na buhay ang pinapatay para lumikha pa ng marami. Lumingon si Gathros at tumakbo sa palasyo. Pagkatapos ay nagpatira pa siya sa harap ng trono at yumuko. Mahal na hari, ang unang apoy ay nakumpleto na. Ang lugar kung saan nakaupo si Julian ay ang trono ng kaharian ng Thalbasma. Ang palasyo ay naging isang kakilakilabot na guho, na bahira ng dugo at kamatayan. Gayunpaman, sa pag-upo lang doon, si Julian ay nababalot ng isang kakaibang mapangaraping kapaligiran. Isang kakatwang balanse ng kagandahan at pagkasuklam, pagkamangha at takot, kabanalan at kalaswan. Dahan-daang tumayo si Julian mula sa kanyang upuan. Mula nang magsimula ang digmaan, wala siyang ginawa. Nagbigay lang siya ng mga utos, na upo sa tronong ito, nakapikit ang mga mata, at patuloy na nagninilay sa isang bagay. Gayunpaman, walang nagreklamo, walang nag-alinlangan. Nakagawa na siya ng sapat na mga himala. Dahan-dahan, dahan-dahan, dahan-dahan. Naglakad ng marahan si Julian patungo sa altar. Hindi nagtagal, nakatayo sa harap ng altar, inabot niya ang madilim na apoy. Ang apoy ay bahagyang nanggatal, pagkatapos ay dahan-dahang bumaba patungo sa isang paring nakapatira pa sa harap ng altar. Hindi nagtagal, ang apoy ay nagsimulang lumamon sa katawan ng pari. Kuwak! Sumigaw ang pari habang nilalamon ng apoy. Hindi ito simpleng sigaw ng sakit. Ito ay isang alulong na may halong hindi maunawa ang kagalakan para sa mga nagkasala. Sina Gathros at ang iba pang mga pari ay nanood sa eksena ng may matitinding mga mata. Pagkaraan ng isang sandali, tahimik na namatay ang apoy, at ang pari ay bagsak na natamba sa sahig. Nakapanghihilakbot ito, kahit na tuluyang nilamon ng apoy ang kanyang katawan, wala man lang isang balat ang napaso. Ang apoy ay tuluyang naisipsip sa katawan ng pari. Pagkaraan ng isang sandali, nagkamalay ang pari at dahan-daang tumayo. Ang tanging pagkakaiba ay isang napakatinding enerhiya ang nagmumula sa kanyang mga mata. Ang pari ay nagpakawala ng tinig na parang iyak ng impyerno. Nasaan ako? Sumagot si Julian na may blankong ekspresyon. Matagal na ring panahon. Nagpatuloy ang kanyang tinig na tila pinipigilan ang ilang emosyon. Propeta hindi, apostol, at ang kanyang mga labi, na huminto sandali, ay sa wakas binanggit ang pangalan. Rahamad, 1,000 taon na ang nakalipas, sinalakay niya ang kagubatan ng mga duwende, Elven Forest, na labis na ikinasugat ni Ironhill. Sinalakay din niya ang Valstrom, na sa huli ay nagpagising sa santo at pumugot kay Ghislaine. Siya ang unang matinding kaaway na hinarap ng Julian Mercenary Corps. Ang apostol na si Rahamad ay muling nabuhay dito. Tahimik ang paligid, na tila nabibigatan sa matinding tensyon. Sulyap ni Gathros kay Julian, hindi maunawaan ang nagaganap sa harap ng kanyang mga mata. Lumingon siya kay Earnhardt. Si Earnhardt ay may bihirang ekspresyon sa mukha, isang halo ng interes at paghanga. Si Earnhardt, na bihirang magpakita ng emosyon, ay hindi basta-basta nagre-react. Para magkaroon siya ng ganoong reaksyon, nangangahulugan itong ang nangyayari ay hindi pangkaraniwan. Kamahalan, may alam ba siya? Ang tinawag na Rahamad kanina lang ay isang mataas na pari sa ilalim ng kanyang pamumuno. Siya mismo ang nagrekomenda rito, na nagsasabing kailangan niya ng angkop na material para makalikha ng isang apostol. May malinaw na nagbago, ngunit hindi niya matukoy kung paano. Habang nakatitig si Gathros dito, isang kakaibang transformasyon ang nagsimula.
Ang mukha at katawan ng tinatawag na Rahamad ay namilipit sa iba't ibang paraan. Ito ang tunog ng mga buto at kalamnan na nababali at muling nagdidikit, naghahanap ng kanilang bagong pwesto. Ang mga superhuman ay kayang muling buuin ang kanilang katawan sa isang antas. Ngunit ang ganitong kumpletong pagbabago ng anyo ay bihira. Maya-maya pa, ang nakatayo na sa kanilang lugar ay isang ganap na ibang lalaking nasa katanghalian ng buhay. Isang lalaking may sariwang mukha at payat na pangangatawan. Ganap na naibalik ni Rahamad ang kanyang katawan sa orihinal nitong estado. Tumingin siya sa paligid ng may malamig na tingin. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang inilingon ang kanyang ulo para tingnan si Julian. Namatay si Rahamad nang hindi nakikita ang inkarnasyon ng hari. Ngunit kilalang kilala niya si Julian. Ang huli niyang labanan ay laban sa mga mersenaryo ni Julian. Julian, ang pinuno ng mga mersenaryo ni Julian. Bakit mo taglay ang kapangyarihan ng Diyos ng demonyo? Ang mga mersenaryo ni Julian na naaalala ni Rahamad ay isang grupong walang karanasan. Isa lang, si Astian, ang namumukod tangi. Kung hindi nagising ang Santa, ang buong grupo ng mersenaryo ni Julian ay napatay na sana sa Valstrom. Ngunit sa huli, siya ang natalo. Mula noon, ang kanyang kaluluwa ay hindi nakarating saan man, nagdurusa bilang isang multo sa loob ng nakahintong panahon. Ang biglaang pagkabuhay na muli ay hindi kapani-paniwala. Hindi man lang niya naisip na posible ang ganoong bagay. Gayunpaman, sa gitna ng kaguluhan, likas niyang naramdaman na si Julian ang nagpatawag sa kanya rito. Sa ngayon, ang amoy ng demonyo ay nagmumula rito ng napakalinaw. Sabihin mo sa akin wala akong alaala simula noong araw na iyon. 1,000 taon na ang lumipas. 1,000 taon. Oo, natalo ka sa digmaan. At sa huling sandali, tinalikuran ko ang sangkatauhan. Tinalikuran mo ang sangkatauhan. Trinador nila ang Santa. Sinagot ko ang tawag ng demonyo para protektahan siya ngunit sa huli, nabigo akong protektahan siya. At ngayon, 1,000 taon ang lumipas, muling nabuhay ang relihiyon, at ako rin ay muling naisilang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng demonyo. Ako ang iyong hari, binuhay kita muli, sa makatuwid, dapat kang sumunod lamang sa aking salita hanggang sa katapusan ng mundo. Dito natatapos ang konsiderasyon, hindi ko napahihintulutan ng anumang tanong o pagsuway. Crack! Kumislap ang espada ni Julian. Agad na naputol ang isa sa mga balikat ni Rahamad, at ang kanyang braso ay nahulog sa lupa. Pumailan lang ang itim na usok mula sa kanyang naputol na balikat. Ang usok ay nagkabuhol-buhol at nabuo, pagkatapos ay naging matigas na itim na laman at buto. Isang bagong braso ang nabubuo. Sa kabila nito, nanatiling walang ekspresyon si Rahamad. Hindi man lang niya nilingan ang kanyang naputol na braso. Matapos titigan si Julian ng matagal, sa wakas ay dahan-dahan siyang lumuhod. Propeta Rahamad, ang kanyang noo ay damaykit sa sahig. Yumuyukod ako sa ating ipinangakong hari at tagapagligtas. Kamahalan, tinatalikuran ko na ang aking orihinal na posisyon at magiging lingkod mo na magpapalaganap ng iyong kalooban. Sa oras na natapos ni Rahamad ang kanyang deklarasyon, ang kanyang braso ay bumalik na sa orihinal nitong anyo. Sa sandaling iyon, nakatitiyak siya. Mas malakas siya kaysa bago siya mamatay. At iyon ay dahil sa kadilimang pumuno sa langit at sa biyaya ng hari. Tumama ang kidlat mula sa langit, at isang haligi ng apoy ang sumiklab mula sa lupa. Isang bagyo ang humagupit, tinatangay ang lahat, at ang lupa ay bamuka, nilalamon ang lahat ng bagay. Isang dragon lamang ang makagagawa ng ganoong himala gamit ang mahika. Ngunit si Ghislaine, na umakyat na sa ranggo ng master ng ikasyam na bilog, ay nalampasan pa iyon. Ang kanyang katawan ay nalampasan na ang limitasyon ng tao ng maraming beses, at ang kanyang mana ay walang hanggan. Mula sa kaitaasan, tiningnan ni Ghislaine ang kalamidad na idinulot niya. Ang mga kuta na inukupan ng simbahan ng kaligtasan ay tinangay ng walang kalaban-laban. Hindi nila magawang hamunin ang napakalaking kapangyarihan ni Ghislaine. Maging noong 1,000 taon na ang nakalipas, o sa panahong ito, wala pang tao ang nakaabot sa ganitong antas. Kung gusto ni Ghislaine, maaari siyang sambahin bilang isang buhay na Diyos. Taglay niya ang ganoong uri ng kapangyarihan at awtoridad. Ngunit ang ekspresyon ni Ghislaine ay hindi masaya. Mas marami pa sila. Habang papalapit sila sa sentro ng kaharian ng Kalbasma, mas dumarami ang mga pari.
Hindi niya masabi kung kumalat ba ang mga balita kaya sila nagtipon dito, o kung dati na talagang ganoon. Gayunpaman, habang lumalaki ang kanilang bilang, lumalaki rin ang mga sakripisyong ginagawa sa altar. Ang katotohanang ito ay labis na nagpapabigat sa isip ni Ghislaine. Kailangang madaliin ang puwersa ng Alyansa, Allied Forces. Maraming beses na niyang nasaksihan ito sa kanyang paglalakbay, mga buhay na tao na kinakaladkad ng mga pari. Ngayon alam na niya kung bakit sila kinakaladkad sa halip na patayin agad. Ilang altar pa ba ang balak nilang itayo? Malamang na lahat sila ay mga sakripisyo para sa mga altar, at ang gayong mga massacre ay malamang na nagaganap ng sabay-sabay sa buong kaharian. Kahit sa isang maliit na kaharian, ang bilang ng mga taong naninirahan doon ay hindi maliit. Higit pa rito, kumalat na ang massacre sa mga kalapit na kaharian. Kung hindi darating agad ang alyansa, ang mga biktima ay tataas ng husto. Inililigtas sila ni Ghislaine tuwing makikita niya sila, ngunit kahit iyon ay may limitasyon. Wala siyang oras na libutin ang buong kaharian ng mag-isa para iligtas ang lahat. Kahit gamit ang mobile force, imposible ito. Higit pang mga tropa ang dapat tipunin. Dark, kumusta ang iba? Maayos naman ang ginagawa mo. Sinira na rin ni Erineth ang 2 lokasyon. Ang mobile force naman ay nakasira na ng 3 sa kasalukuyan. Una, sabihin mo sa kanilang pumunta sa mga lokasyon sinabi ko sa iyo. At suriin ang mga nakapaligid na lugar para makita kung may mga nakaligtas. Mapanganib ang pagpunta ng masyadong malalim. Gayunpaman, malinaw na ang puwersa ng kulto ng kaligtasan ay humihina habang papalayo sa sentro ng kaharian ng Talbazma. Hindi ko alam kung bakit hindi pa kumikilos ang pangunahing puwersa ng kulto ng kaligtasan, ngunit malamang nasasabak sila sa isang malaking labanan. Sa ngayon, sapat na ang ilang mataas na pari at mga bitek para palawakin ang kanilang teritoryo. Kumusta ang Allied Forces? Ang kalahati ay nakaalis na, ang kalahati ay naghahanda pa rin. Talagang nakakainis sila. Sino ang unang darating? Siyempre, ang ating kaharian ng Rotanya. At si Amelia. Umalis siya agad pagkaalis natin. Oo, sabihin mo kay Amelia na mabilis na magtatag ng isang containment zone sa ilang lugar. At sabihin mo sa kanya na kailangan din nating iligtas ang mga tao. Nakikiusap ako. Ang mabagal na kilos ng Allied Forces ay nakakadismaya, ngunit hindi maiiwasan. Sinubukan ko silang bantaan, ngunit marami ang talagang napakabagal. Ngunit iba si Amelia. Sa totoo lang, akala ko ay magpapatagal na naman siya sa pamamagitan ng matamlay na negosasyon. Ano pa man, mapagkakatiwalaan siya. Walang commander sa Allied Forces ang mas may kakayahan kaysa sa kanya. Kaya naman, kaya niyang magtatag ng harang, maarang ng sapat ang balwarte ng kulto ng kaligtasan, at mailigtas ang mga kalapit na tao. Noong akala ko ay gamaan na ang pakiramdam ko, nagsalita si Dark ng may seryosong ekspresyon. Gusto nila ng pera. Alam nila ang sitwasyon, kaya wala silang balak na magpatagal ng oras sa pamamagitan ng negosasyon. Sa halip, gusto nila ng malaking halaga ng pera. Nahihirapan ba sila? Masyadong malaking pera ang ginastos nila para patatagin ang kaharian. Ang ekspedisyong ito pa lang ay nagkakahalaga na ng napakalaking halaga at pagkain. Kaya, kailangang magbayad ng may maayos na konsensya. Ang United Human Forces ay mahalagang isang puwersang pinopandohan ng pribado. Kailangan nilang lumaban para protektahan ang mundo. Noong unang panahon, may mga gantimpala sa pagpaparusa sa mga traidor. Pero ngayon, wala nang ganoon. Ito ay tunay na digmaang ipinaglalaban para sa sangkatauhan, nang walang anumang bayad. Alam iyon ni Amelia. Alam niyang ang laban na ito ay talagang hindi maiiwasan. Kung ang sangkatauhan ay matatalo dahil sa mababaw na kasakiman, ang kanyang hukbo lamang ay mawawalan ng lakas. Kaya kumilos siya ng mas mabilis kaysa sa sinuman. At kahit ang mabilis na desisyon, na iyon ay isang masusing kinalkulang pagpili. Nag-isip si Ghislaine sandali, pagkatapos ay tumawa. Oo, sabihin mo, sa kanila na bibigyan mo sila ng marami. Pero siguraduhin mong gagawin nila ang hinihiling ko. Huwag kang mag-alala. Alam niya ang gusto mo, kaya siya na ang bahala. Sinabi niyang ihanda ang kabayaran pagkatapos. May katuturan kung bakit kumilos ng ganoon kabila si Amelia. Kung ang digmaan ay lalabanan din lang naman, mas mabuting tapusin na ito ng mabilis at walang pagkaantala.
Ito ang pinakamagandang opsyon para kay Amelia, ngunit isa rin itong napakalaking tulong para kay Ghislaine ngayon. Kaya ang paghingi ng angkop na gantimpala ay hindi makatwiran. Talagang napakatalino niya, mahirap siyang tanggihan. Ang pagdating ni Amelia ay kahit paano ay magpapatatag sa isang panig. Tunay na mapalad iyon. Ang kanyang mayabang na paghingi ng pera ay nakakatawa, ngunit kakaibang bagay sa kanya. Patuloy na sinuri ni Ghislaine ang kondisyon ni Dark habang sila ay kumikilos. Kumusta? Sa tingin mo ba ay hindi ko na kailangang pabulaykan siya? Ayos lang. Kaya ko pa, hindi pa nawawala ang kalahati ng enerhiya ko. Kailangang kumapit ng maigi ni Ghislaine para makalikha ng mga clone ni Dark. Kailangan niyang magtagal hanggat maaari para makapagpatuloy sila sa komunikasyon. Ngunit ngayong narating na ni Ghislaine ang ika-9 na bilog, ang kanyang mana ay tumaas ng husto kaya si Dark ay nananatiling masigla kahit pagkalipas ng ilang sandali. Bagamat isang normal na uwak pa rin, maaari siyang lumaki ng ilang beses kung nais niya. Si Ghislaine, nagamaan ang loob sa mga salitang iyon, ay patuloy na nagbunganga habang sila ay kumikilos. Kaya, dito, dagdagan mo pa ang pressure sa atin? Dito? Malayo pa ang lalakbayin kaya bilasin mo dito? Pagbibigyan ko ang pagkaantala niyo, pero sabihin mong magdala ng mas maraming pagkain dito, naiintindihan ko na. Ilang beses mo na bang inuulit ang parehong bagay? Oh, hindi dahil hindi ka mabilis dumating. Dahil ba tumatanda ka na? Bakit ang hilig mong magbunganga sa akin? Sa wakas ay sumabog si Dark sa patuloy na pagbubunganga ni Ghislaine. Dahil sa inis, lalo pang pinatalas ni Dark ang mga salita ni Ghislaine. Ang mga kaharian ang nagpapatagal, pero siya mismo ang binubungangaan, at nababaliw na siya rito. Ipadala ang advance party bukas. Kung hindi, kami ang unang seseleke sa inyo. Nailipat ko na ang ilan sa mga puwersa ng kaharian ng Rotanya. Kung ayaw niyong bumaba sa trono, kumilos kayo ng mabilis. Bago ko kayo palitan. Kayong mga traidor na anak ng sangkatauhan. Gusto niyo bang matikman ang mahika ng ika-9 na bilog? Magpabagsak ng meteor sa kastilyo. Magpakabait kayo. Hindi kailanman sinabi iyon ni Ghislaine. Nagsalita lang siya ng medyo marahas. Gaano man kadelikado si Ghislaine, lagi siyang nagpapanatili ng kaunting galang. Maliban na lang kung kaaway niya ito. Pero wala noon si Dark. Ang lahat ng natutunan niya kay Ghislaine ay ang mga mapangahas na kilos, at ang dati na niyang masamang ugali ay lalo pang lumala. Ano pa man, ang mga banta ni Dark ay nagkaroon ng hindi inaasahang epekto. Ang mga kaharian ay nagpadala muna ng mga advance party o kumilos ng mas mabilis. Sa halip, ang reputasyon ni Ghislaine ay bumagsak muli. Nagsimulang kumalat ang mga tsismis na ang kanyang masamang ugali ay hindi nawala. Siya mismo ay walang kamalay-malay dito. Walang paraan para malaman niya ng sigurado. Si Ghislaine, na kanina pa nangungulit kay Dark, ay biglang huminto sa paglalakad. Nasa sentro na siya ng kaharian ng Talbasma, kung saan unang binuksan ni Julian ang bitik. Ang langit doon ay may kadilimang mas makapal pa sa anumang kadiliman. Isang mababa at umaalingaw na ingay ang kumalat na tila kinakamot ang lupa. Ang mga bahagi ng kadilimang pumuno sa langit ay umiikot dito at doon, dahan-dahang sinisipsip sa lupa. Pinakalma ni Ghislaine ang kanyang mana. Malayo pa ang distansya, pero kung nandoon si Julian, agad siyang matutuklasan kung magpapakita siya ng kahit kaunting aura. Pinigilan niya ang kanyang paghinga. Sinusupil maging ang tibok ng kanyang puso, dahan-dahan siyang lumapit ng napakabagal, gaya ng isang mangangaso na nambibiktima sa puso ng isang demonic beast. Si Ghislaine, na kumikilos ng walang humpay, ay biglang huminto. Namuuna ang pawis sa kanyang noo, na lumampas na sa hangganan ng pagkatao. Ang katotohanang pinapawisan siya sa simpleng paggalaw ng maingat ay nagpapakita ng tindi ng kanyang konsentrasyon. Pinakalma ni Ghislaine maging ang kanyang pinakamaliit na paghinga at nag-isip, mapanganib ng tumuloy pa. Ang mali siya at pagnanasang pumatay ay tila tumutusok sa kanyang balat. Isang malawak na kalooban ang nakakalat sa lupain ito, na tila sinasala ang lahat ng nasa loob ng sakop nito. Para bang ang mundo mismo ay buhay, nagmamasid sa mga manliligalig. Ito ay katulad ng demonyong salamin na nakita niya noon. Pumasok sa isip ni Ghislaine ang paggamit ng mahika para sumilip, ngunit agad niya itong itiniwalag.
Mapapansin niya agad ang anomalya. Maaaring nandoon si Julian. Ang mga ordinaryong mataas na pari ay kayang itago ang kanilang presensya at linlangan ang iba. Ngunit kung nandoon si Julian, agad niyang mararamdaman ang anumang mahiwagang panghihimasok sa espasyo. Huminga ng malalim si Ghislaine. Kung hindi posible ang mahika, isa lang ang opsyon, ang lumapit ng direkta. Hindi sapat ang basta pagtatago ng presensya. Kailangang burahin ng isa ang kanyang mismong pag-iral. Kailangang ganap na ilubog ang sarili sa mundong ito. Hamihip ang hangin. Sa sandaling iyon, ang anyo ni Ghislaine ay dahan-daang lumabo. Hindi siya ang taong sumasalungat sa mundo, siya ang taong lumalakad kasabay nito, sa pamamagitan ng kalooban. Sa halip na tusukin ang mundo ng mana, ginamit niya ang kanyang kalooban upang isingit ang sarili sa mga bitek nito. Isinabay niya ang kanyang mga hakbang sa hininga ng lupa, pinaghalo ang kanyang hininga sa daloy ng hangin, at isinuko ang sarili sa hangganan ng liwanag at dilim. Ang kanyang presensya ay nananatili, ngunit hindi kinikilala. Nakikita pero hindi napapansin. Ngunit kahit iyon ay hindi garantiya na hindi siya matutuklasan. Hindi na ito ang mundong kilala ni Ghislaine. Ito ay isang bagong silang na demonyong kaharian. Isang lupain kung saan maging ang paghinga ay tila banyaga. Hindi ako maaaring manatili ng matagal. Kailangan niyang malaman kung nasaan si Julian, o kung ano ang binabalak nila, sa lalong madaling panahon. Ang altar at ang pagbabalik ng apostol. Ang mundo ay hindi nagbago, ngunit nagpatuloy sa paggalaw si Ghislaine. Nilampasan niya ang mga gumuho na pader, sa ibabaw ng mga durog na kalsada, at tahimik na nagtungo sa sentro. At bago pa man siya makalapit, nakita niya ang isang higanteng bitek, na hindi katulad ng anumang nakita niya noon. Mula sa isang itim na bangin na tila nagpunit sa langit, ang kadiliman ay pumipintig at bumubuga. Sa harap ng bitek ay may isang malawak na altar, na itinayo gamit ang hindi mabilang na dugo at kawalan ng pag-asa. Huminto sa paggalaw si Ghislaine. Sa gitna ng mga taong nagtipon sa paligid ng altar, nakita niya ang mukhang kanina pa niya hinahanap. Julian. Sina Earnhardt at Gatrose ay nasa tabi ni Julian. Huwag kang magpadala sa emosyon. Pinilit ni Ghislaine na kalman ang sarili. Ang tatlo ay tila nag-uusap. Kaya naman, gamit ang kanyang paningin at pandinig sa rurok ng lakas nito, lumapit pa siya ng lalong maingat. Pagkatapos, isang mukha ang sumulpot sa gilid ng kanyang mata. Sa sandaling makita niya ito, halos mayanig ang katatagan ni Ghislaine. Rahamon, nakakita siya ng mukha na hinding-hindi niya dapat nakita. Nakayuko ito sa harap ni Julian. Hindi niya moari kung ano ang nangyayari. Nagpakatatag si Ghislaine at lumapit pa ng kaunti. Sa wakas, abot pandinig na niya sila. Bagamat may kalayuan pa, sapat na ito para kay Ghislaine. Pinigilan niya ang kanyang paghinga at nagsimulang makinig. Si Rahamad, na magalang na tinanggap ang hari, ay dahan-daang tumayo. Agad niyang ibinaling ang tingin kay Earnhardt. Kamahalan, sino ito? Nararamdaman ko ang presensya ng isa pang hari. Siya ang hahalili sa akin sa pagpapatakbo ng bagong mundo pagkatapos itong magbukas. Hanggang sa panahong iyon, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Nag-atubili si Rahamad sandali bago yumukod din kay Earnhardt. Sa paanuman, may dalawang hari na parehong hindi niya pwedeng pakialaman. Binigyan ni Gatrose si Rahamad ng bagong balabal. Ito ay isang espesyal na kasuotan, nakalaan lamang para sa mga nakalampas sa ranggo ng mataas na pari, ang mga apostol ng doktrina. Matapos ang ritual, nagtanong si Earnhardt kay Julian. Kahanga-hanga, paano mo ito nagawa? Ang buhayin ng isang patay na apostol. Ang ating mga kaluluwa ay hindi maaaring umalis. Nagiging mga multo sila at gumagala sa mundo. Nahanap ko lang ang kanilang mga kaluluwa at inilagay sa mga bagong katawan. Bakit ikaw lang ang nakakagawa niyan? Dahil pinili ko ito mismo. Nanliit ang bibig ni Earnhardt. Noong tao pa siya, walang katapusan niyang nilabanan ang kalooban ng demonyo na pumili sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit taglay niya ang banal na kapangyarihan na mas malakas kaysa sa sinuman. Ngunit sa huli, natalo siya ng kapangyarihang iyon at nilamon. Sa makatuwid, ang pagiging lingkod ng demonyo ay hindi maiiwasan. Ngunit iba si Julian. Maaari sana siyang lumaban at tumanggi, ngunit kinuha niya ang kamay ng demonyo. Pinili niyang huwag lang sumunod sa demonyo, kundi ang makasama ito. Kaya naman, ang kanyang kakayahan na kontrolin ang potensyal at kapangyarihang iyon ay nasa ibang antas.
Hindi na nagtanong pa si Earnhardt. Tumingin siya kay Rahamad at nagtanong, may dahilan ba kung bakit siya ang binuhay mo? Wala bang mga apostol na lumaban sa iyo hanggang sa huli noong dakilang digmaan? Dahil ang posisyon ng apostol ay sa kanya orihinal. Sina Rahamad at Tagma, ang dalawang apostol na ito ay may espesyal na lugar sa puso ni Julian, higit pa sa mga apostol na kinalaban niya noong dakilang digmaan. Ang matinding kapangyarihang ipinakita nila ay nanatiling nakaukit sa kanyang memorya. Kung hindi nagising si Deneb, si Julian at ang kanyang grupo ay malamang na nahulog sa matinding kawalan ng pag-asa. Iyon ang dahilan kung bakit sinimulan niyang buhayin ang mga pinakamalinaw na naaalala sa kanyang memorya. Susunod ay si Tagma. Balak niyang buhayin ang natitirang dalawang apostol isa-isa sa paglipas ng panahon. Kahit para kay Julian, ang paghahanap sa mga kaluluwa ng patay ay hindi madaling gawain, nangangailangan ito ng malaking enerhiya. Ang paghaharap, habang nagtitipon ng enerhiya para buksan ang bitik para sa isang Diyos, kailangan ni Julian ng lalaban sa Allied Forces. Kaya naman, ang pagkabuhay ng mga apostol ang pangunahing prioridad. Paalis na sana si Julian nang bigla siyang lumingon. Sabay ring nag-react si Earnhardt. Nagmamadaling yumuko si Gatrose at nagtanong, kamahalan, ano yun? Tila may dumating para makita ako. Mabilis na sinuri ni Gatrose ang paligid. Inilabas niya ang lahat ng kanyang enerhiya, ngunit wala siyang naramdaman. Hindi maaaring magsinungaling ang hari, ngunit wala siyang makitang bakas. Maging si Rahamad ay naging exception. Ako na ang pupunta. Ang katahimikan ay nangangahulugang pahintulot. Ang katawan ni Rahamad ay nanginig at biglang naglaho. Isang pagsabog ang naganap sa malayo. Ang itim at pulang liwanag ay nagbanggaan, sumasabog sa lahat ng direksyon. Ang kapangyarihan ay dumaan sa himpapawid, pinupunit ang langit, at mabilis na naging mga itim at pulang bulalakaw na bumagsak sa lupa. Ang katawan ni Rahamad ay bumaon sa lupa, ngunit mabilis siyang bumangon na tila walang nangyari. Bakas ang pagkalito sa mukha ni Rahamad. Bilang isa sa pinakamataas na pari ng simbahan ng kaligtasan, ilan lamang ang makakatapat sa kanyang lakas. Paano siya naibaon sa lupa ng ganoon? Ang isa pang lalaki ay bumaon din sa lupa, ngunit tila maayos lang din ito. Tumingin si Rahamad sa figurang biglang lumitaw. Sino ka? Hindi ka mukhang tao. Nakasimangot si Ghislaine dahil nahuli siya. Akala niya ay makakatagal pa siya nang hindi nahuhuli, ngunit ang hindi niya pagkontrol sa emosyon ay naging isang fatal na pagkakamali. Bumulong siya habang sinusuri ang katawan ni Rahamad. Kakaiba ang isang patay na tao ay nabuhay muli. Posible ba talaga ito? Ikaw sino ka ba talaga? Paano mo nalaman iyon? Nangutya si Ghislaine. Hindi mo ba ako kilala? Namatay ka noong pinugutan kita ng ulo. Panipi-panipi, nangatol ang mga labi ni Rahamad. Namatay siya 1,000 taon na ang nakalipas sa Valstrom, hindi sa kamay ng taong nasa harap niya, kundi ng isang lalaking nagngangalang Astian. Ngunit hindi niya ito pwedeng baliwalain. Ang taong ito ay alam ang eksaktong detalye ng kanyang kamatayan. Inabot ni Ghislaine ang hangin. Isang espada ang lumitaw mula sa kung saan. Ang Grandir, ang tanyag na espadang hinubog ng mga duwende. Gamit ang espadang ito na nakuha sa Valstrom, pinugutan ni Ghislaine si Rahamad noon. Inilagay niya ang espada sa kanyang balikat at tumawa. Matagal na rin, Rahamad. Nabuhay ka muli para lang mamatay ulit sa kamay ko. Nayanig ang mga mata ni Rahamad. Ang espadang iyon, ang ganoong asal, ang ngiting iyon, masyado itong pamilyar. Bago niya malaman, isang pangalan ang lumabas sa kanyang bibig. Astian, isang galit mula sa 1,000 taon na ang nakalipas. Ngunit hindi ito nagtutugma. Ang mga tao ay hindi nabubuhay ng ganoon katagal. Ang itsura nila ay magkaibang-magkaiba. Ikaw ba ang inapo ni Astian? Hindi yun totoo. Bago pa matapos magsalita si Ghislaine, si Gatrose at ang mga pari ng simbahan ng kaligtasan ay nakapalibot na sa lugar. Galit na tinitigan ni Gatrose si Ghislaine. Duke Fenris, hoy, matagal na rin, pati ikaw. Hindi ka man lang marunong lumaban pero magaling kang magtago. Dahil sa pangungutya ni Ghislaine, hysterical na sumigaw si Gatrose. Tuluyan ka nang nabaliw. Ang pumunta rito ng mag-isa. Pumunta ako rito para makita ang isang kaibigan na tumakas. Manahimik ka, mamamatay ka rito. Inilabas ng mga pari ang kanilang lakas.
Ngunit walang nang ahas na umatake muna. Ganoon katindi ang intimidasyon na inilalabas ni Ghislaine. Sumigaw si Gatrose sa inis, anong kahihiyan ito sa harap ng hari? Bakit hindi niyo pamapabagsak ang taong ito ngayon din? Doon na sumugod ang mga pari kay Ghislaine. Si Ghislaine, na may relax na ngiti, ay inihampas ang kanyang espada. Crack! Sa isang iglap, ang katawan ng isang mataas na pari ay nahati sa dalawa. Isang walang kabuluhang kamatayan para sa isang superhuman. Bago pa muling may hampas ni Ghislaine ang espada, mabilis na hamarang si Rahamad. Crack! Napaatras ng bahagya ang katawan ni Ghislaine. Malamig na nagsalita si Rahamad, hindi natin pwedeng mawala ng mahahalagang miyembro ng simbahan sa ganitong laban. Ako ang haharap sa iyo. Itinaas ni Ghislaine ang sulok ng kanyang labi. Ayos ka lang ba ng mag-isa? Hindi ko palubos na naipapakita ang lakas ko. Mas pasasalamatan ko kung aatake ka ng mag-isa. Malakas si Rahamad. Totoo yun noon, at totoo yun ngayon. Kung mapapatay niya ito ng maaga, malaking bentahe ito para sa Human Union. Inilabas ni Ghislaine ang kanyang mana. Balak niyang patayin ito sa lalong madaling panahon. Nanigas ang ekspresyon ni Rahamad, sa lakas na nararamdaman niya ngayon, alam niyang maging siya ay hindi garantisado ang panalo. Nang magbabanggaan na ang dalawa, umalangaw ang boses ni Julian. Umalis kayo sa daan. Sa isang salitang iyon, sina Gatrose at ang mga pari ay nagsiatras. Maging si Rahamad ay walang nagawa kundi bawiin ang kanyang lakas at umatras. Didid sa ilalim ng madilim na langit, sa wakas ay nagtagpo ang mga mata ng dalawang tao. Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment. Maraming salamat.